Hello mga ka-London! Loan dito, loan doon. For today's video ay panibago na namang online loan application ang ating re-reviewin. Tara, samahan niyo akong alamin kung ito na bang magiging solusyon sa pera problema natin. Kung bago ka nga lang pala sa channel na ito ay mag-subscribe ka na at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod pa nating mga videos. Sa mga panahong ito ay kailangan talaga natin ng legit at totoong maasahan na online loan application sa oras ng pangangailangan. Kaya naman ngayong araw ay re-reviewin natin ang isa sa pinaka-legit na online loan application dito sa ating bansa. At marami namang mga Pilipino ang gumagamit nito. Actually, hindi lang online loan application ang app na ito dahil marami kang pwedeng gawin dito na makatutulong sa pang-araw-araw nating gawain. Kaya naman excited na akong i-review itong OLA na ito. Aalamin natin kung ano pa ba ang ibang features ng application na ito, kung sino-sino ba ang pwedeng mag-loan or pwedeng gumamit, at kung gaano ba kababa ang interest na ino-offer nila. At syempre, bibigyan ko din kayo ng mga tips kung paano ba ma-approve sa OLA na ito. Ang app na tinutukoy ko ay walang iba kundi ang Maya app. Dito ay hindi ka lang pwedeng mag-loan, kundi pwede ka rin mag-save ng pera at pwedeng mag-earn ng interest. Pwede ka rin makapag-buy and sell ng mga cryptocurrencies. Kung wala ka pang idea tungkol sa mga cryptocurrency na ito, ay pwede kang manood ng mga videos dyan sa YouTube. At dito ay pwede ka rin makapagbayad ng bills, mag-send ng money, magbayad ng load, at marami pang iba. So kung hindi ka pa nga familiar dito sa Maya na ito, ay eto na ang chance para magkaroon ka ng idea. So eto na nga, i-download ko na. At ang kailangan lang natin gawin ay mag-start ng account. Ilalagay lang natin yung ating first name and last name. Tapos, kailangan ilagay yung email address na nakalagay dito is optional lang. Pero kailangan natin ilagay yan kasi dyan nila i-verify yung kinreate nating account. And continue na tayo. So, kailangan natin dito makapag-login. Kaya lalagay natin yung ating phone number. Tapos, kailangan din natin maglagay ng password. At continue na natin. So, dito pwede nyo basahin yung kanilang data privacy para magkaroon kayo ng idea. So, agree and continue lang natin. At dito naman is data personalization. So, i-click lang natin yan lahat mula sa promos and rewards, profiling, profile sharing, credit scoring, and third-party promo. So, save na natin yan. At dito ay meron ding one-time pin na isi-send sa iyong niregister na number. At verify na. So, ganun lang kabilis ay meron agad tayong Maya. At meron nga ditong cash in, send, bank transfer, cards, savings, stocks, load, bills, crypto, and more. So, para rin itong GCash, pero kagaya rin siya ng GCash na legit na legit. At kung mapapansin nyo, sa bandang itaas, ay meron siya nakalagay dyan na wallet, savings, credit, loans, and cards. At syempre, ang itatry natin dito ay ang loans. At dito nakalagay din na kailangan daw ay gamitin natin yung mga iba't ibang features ng Maya para magkaroon tayo ng chance na makapag-loan dito. So, kailangan din natin itry yung kanilang savings. So, nakalagay dito na earn up to 14% PA every day. So, ayan, itry na nga natin itong savings nila. At nakalagay dito, create a savings account. At meron ka ditong i-check. May dalawang box dito. So, tignan mo kung saan ka pwede dito sa dalawa. I am employed by or have relatives employed by Maya Bank. Kung hindi naman, so hindi natin siya kailangang i-check. And then, sa pangalawa, I am a citizen, resident, or green card holder of the United States. Kung hindi, so hindi rin kailangang i-check. So, dito i-click lang natin yung nasa babang box at open savings account. At may magpa-pop up ulit dyan na question. Some legal declarations before we finish. Sabi dito, are you or any of you your relatives employed by Maya Bank? Kung hindi naman, ilagay lang ay no. At ayan na nga, dito is kahit magkano savings lang ay ilagay mo, ay okay lang. So wala siyang limit or wala siyang binibigay na amount kung magkano yung gusto mong
i-save. At dito naman tayo, itry naman natin yung credit. So nakalagay dito na pwede ka daw bigyan nila ng credit ng up to 18,000 pesos. At pwede mo daw gamitin yung ibibigay nila sa yung credit sa pagbabayad ng mga bills or yung mga credit in-store and online. Pay your bills on time, transfer to your wallet at pwede rin sa load. So, apply now na agad tayo. At eto na nga yung lumabas. Maya Credit isn't ready for you yet. So, dahil nga kakagawa lang natin ng account natin. So, nakalagay dito, to improve your chance of getting Maya Credit, keep using Maya to pay your bills or pay via QR or card at our partner merchants. At dito nga ay hindi pa ako qualified since kakabukas ko lang nga ng account. At sabi nga dito, gamitin lang daw ng madalas yung iba't ibang features nitong Maya para maging qualified ka dito sa kanilang credit loan. At dito naman, may pinapangako naman sila na ilalagay ka nila sa wait list. At i-update ka naman nila kapag pwede ka nang makapag-apply dito sa kanilang credit. Kaya i-click lang natin tong put me on the wait list. Pero sabi dito ay pwede ka naman daw ulit mag-retry after 60 days. At eto na nga yung lalabas. So pipili ka lang dito kung anong pinagkukuhanan mo ng income or kung anong work mo. Next naman is kung magkano ang iyong monthly income. Kung gaano ka nakatagal nagtatrabaho at click done. At ayun, maghihintay lang tayo kung gaano katagal tayo bibigyan na ng credit dito sa Maya. At makikita natin dito nakalagay na enjoy a monthly add-on rate of as low as 0.83%, effective interest rate of 1.40% per month. So, sobrang baba ng kanilang interest rate. Kaya kung wala pa kayo nitong app na ito, ay i-download nyo na rin para at least maka-experience naman kayo ng sobrang babang interest. At pwede kang mag-loan ng up to 250,000 pesos. At eto na nga, sabi niya, thank you for your interest in Maya Personal Loan. You are not currently eligible for Maya Personal Loan. So keep using Maya and we'll let you know when you can apply again. So ang pinakasusi lang talaga para ma-approvean tayo sa kanilang personal loan at credit is araw-arawin natin gamitin ang kanilang app. At kung once nga na ma-approve ka dito sa Maya Credit is ano pa nga ba ang mga dapat mong gawin? So ito yung ating sasagutin. At dito nga sa kanilang Maya Credit ay pwede kanilang bigyan ng credit limit ng up to 30,000 pesos na pwede mong ipambayad ng bills, load, shopping, and quick emergencies. Ito ay pwede mong i-transfer sa wallet mo at pwede mong withdrawin as cash. So, no documents needed at pay up to 30 days. So, hindi po siya 7 days, hindi po siya 2 weeks, 3 weeks, kundi 1 month. At ang kanilang service fee ay as low as 3.99% of the principal amount. So, napakababa talaga. The exact service fee will be reflected on your Maya app and in the disclosure statement. At may babayaran ka lang na 1.50 pesos for every 200 pesos of the principal amount multiplied by 30 out of 365 days para dun sa kanilang documentary stamp tax. At sino-sino nga ba ang pwede mag-apply dito? Basta't ikaw daw ay 21 to 65 years old, a Filipino resident at merong upgraded na Maya account. At kung okay ka na sa credit, is-apply now tapos i-confirm lang all the details. At after mo nga masagutan yung 3 steps ay okay ka na kay credit. So dito nga ay meron sila ipapakita sa iyong sample computation. Pag halimbawa, maglo-loan ka ng 5,000 pesos na pwede mong bayaran up to 30 days ay ito ang iyong interest. So 5,000 yung iyong ilo-loan. Tapos meron lang silang service fee na 199.50 pesos at documentary stamp na 3 pesos and 8 centavos. So, ang total na madadagdag lang or interest na babayaran mo is 202.58 centavos. So, dun sa 5,000, 202 pesos lang yung madadagdag
na babayaran mo. So, napakaliit talaga ng interest dito sa Maya. At paano naman kung 10,000 yung ilo-loan mo? So, dito, meron ka lang babayaran na additional na 399 pesos para sa service fee at 6.16 centavos na documentary stamp. So, napakababa pa rin. 405 pesos lang yung additional dun sa 10,000 na ilo-loan mo. So, masyadong baba talaga interest dito sa Maya compare sa ibang online loan application. At tignan naman natin kung kapag 20,000 ang ilo-loan is magkano ang madadagdag. So, magkakaroon ka lang ng service fee na 798 pesos at documentary stamp na 12.33 pesos. So, total na babayaran mo lang after 30 days dun sa 20,000 is 20,810.33 pesos. So, sobrang liit lang. Less than 1,000 lang yung madadagdag dun sa 20,000 na niloan mo. At check din natin kapag sinagad natin ang up to 30,000 pesos. So, magkakaroon ka ng service fee na 1,197 pesos at documentary stamp na 18.49 pesos. At ang total lang na babayaran mo after 30 days sa 30,000 is 31,215.49 pesos. So, parang ang hirap ng makahanap ng ganito kaganda at kababang interest na online loan application. At check naman nga natin itong Maya Personal Loan. So, pwede ka daw mag-loan ng up to 250,000 pesos for as low as 0.77% monthly add-on rate at pwede mo daw siyang bayaran ng up to 24 months or 2 years. At sino nga daw ang qualified para dito sa personal loan? So, pwede ka daw basta ikaw 21 to 65 years old. Tapos, Filipino citizen living in the Philippines, has an upgraded Maya account, use Maya actively for your transactions at open to select users during early access. So, apply now na natin. At ito nga yung ating gagawin. So, ilalagay lang natin yung desired amount na ilo-loan natin. Tapos, kung ilang months natin siya babayaran. At dito ay meron din silang loan calculator na makikita mo kung magkano yung babayaran mo monthly, depende kung sa ilang buwan mo balak bayaran yung niloan mo. At kung okay ka na, na-review mo na yung details na nilagay mo, is continue, apply na agad. At once nga na na-accept mo na is, marireceive mo na yung amount na niloan mo sa Maya account mo. At kung halimbawa nga ay nag-loan ka ng 50,000 pesos at binayaran mo ito within 6 months, ang monthly na babayaran mo ay 2,623.92 pesos. At ang magiging interest mo lang sa 15,000 for 6 months is 743.52 pesos. So, napakababa talaga ng interest. Na-amaze talaga ako dito sa app na ito. So, tingnan naman natin kung yung 15,000 ay babayaran mo in 9 months. Kung magkano bang magiging interest. At kung 9 months naman ay 16,069.5. So, lumalabas lang na ang tubo ay 1,069.5 pesos para sa 9 months. At kung isang taon mo namang babayaran yung 15,000, ang interest lang ay 1,399.8. So, yung 15,000 na inutang mo is ganun lang kababa yung magiging interest niya sa loob ng isang taon. At kung interesado ka nga dito sa Maya Personal Loan ay i-download mo na itong app na ito. At syempre tuturuan ko rin kayo kung paano ba babayaran itong personal loan. So syempre open nyo lang yung Maya account nyo tapos i-click nyo yung personal loan. Tapos i-click yung pay now, tapos ilagay yung amount na babayaran mo and then continue. As after nun is pay na. So ayun, no, yun lang masasuggest ko nung napakaganda nitong online loan application na ito dahil hindi lang siya basta loan application, napakarami niyang pwedeng i-offer sa atin. At ang pinakamaganda pa sa lahat is napakababa ng interest at napakahaba nung loan period na pwede tayong magbayad. So, dito na nga natatapos ang ating review. Hanggang sa muli mga ka-London! Bye-bye!